Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na sila ay nananatiling tapat at nagkakaisa para sa bayan. Sa kabila ng ginawang reorganisasyon sa National Security Council na nagresulta sa pagtanggal kay Vice President Sara Duterte at sa mga dating pangulo ng bansa. Pero para sa dating kadre ng CPP and PANDF, hindi siya naniniwala na nagkakaisa ang buong AFP sa pagtanggal sa ikalawang pangulo sa NSC. Si Omar Forzuelo sa report. Mananatili raw na tapat sa paglilingkod sa bayan ang Armed Forces of the Philippines o AFP matapos na tanggalin sa National Security Council o NSC si Vice President Sara Duterte kabilang ang mga dating pangulo ng bansa. Ang nasabing pahayag ng AFP ay kasunod ng espekulasyon na apektado umano ang AFP sa ginawang reorganization sa NSC sa pulong balitaan sa Camp Aguinaldo. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na buo raw at nagkakaisa ang sektor ng seguridad. In terms of whether there's a rift, this is a classic case of political intrigue. This narrative holds no water, and what we can say, sir, is that the security sector is united under the umbrella of the chain of command. Sabi niya, sila daw ay profesional at tapat sa konstitusyon at sa watawat ng Pilipinas. Pero para kay Jeffrey K. Eric Celis, dating National Intelligence Officer ng komunista-teroristang grupo ng CPP and PANDF, hindi siya naniniwala na buo ang opinyon ng AFP kaugnay sa ginawang pagbabago sa NSC. I don't believe that there is an absolute unity among the ranks of officers and the personnel of the AFP dito sa ginawang very controversial decision na pagpapalabas ni Pangulong Marcos Jr. ng Executive Order 81. Anya, sa tagal niyang naging konsultant ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC ay nakagawa na siya ng mga ugnayan sa loob ng AFP at mayroon umanong mga aktibong opisyal ang nagpapahayag sa kanya ng ibang opinyon patungkol sa nasabing issue. In absolute truth, hindi naman totoo yan na walang pumupuna at walang may nagkaroon ng diskontento. Una, bakit ko sinasabi? Sapagkat may naririnig din ako at may kumakausap din sa akin na masyadong na-politicize o masyadong nagamit as political instrument for political operations against the rivals of the Marcos Cortes ang itong inilabas na Executive Order 81. At kaming ito sa mga active officers, hindi ko nababanggitin siyempre, na nagkakaroon ng mga informal sharing sa akin. Maliban dito, sinabi ni Ka Eric na kung mayroon mang malaking epekto ang Executive Order 81, ito ay ang pagpapahina sa seguridad ng ating bansa. Pero alam natin na ang epekto niyan, pinapahina natin ang consensus and broader pace of policy making on security matters in agenda na pwedeng i-contribute ng Vice President at ng mga former President kung nandyan sila sa loob ng NSC. Kamakailan lang ay nilagdaan ni Bongbong Marcos ang Executive Order No. 81, Series of 2024 at ito ay nag-uutos na tanggalin bilang miyembro ng NSC ang Vice Presidente at mga dating Pangulo ng bansa dahil umano sa issue ng seguridad. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Omar Forzuelo, SMNI News.